Magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong karangalan muli at isang kagalakan sa aking puso na kayo ay makasama ko sa pananambahan kahit sa pamamagitan lamang po ng live streaming. At sa umaga pong ito, hayaan po natin na ang presensya ng Diyos ay ating madama at samahan po tayo upang buksan ang ating mga puso at ating kaisipan sa pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong nababatid na sa pagkakataong ito, wala kaming ibang kailangan kung hindi kayo. Kaya't inaasahan po namin na kami ay sasamahan po ninyo. Ang inyong espiritu ang siyang kakatagpo sa bawat isa sa amin at ang inyong mga salita ang siyang magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa umaga pong ito, aming ipinahahayag sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming pagpapakumbaba, at ang aming pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon. Samahan po ninyo kami upang kami, Panginoon, ay makadama sa inyong presensya at higit sa lahat kami mapalakasan ng iyong mga salita. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan at sa umagang ito, ikaw lamang po ang matanghal sa aming kalagitnaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen. At sa umaga pong ito, siguro hindi na po lingid sa ating kaalaman at kaisipan na wala na tayong narinig, wala na tayong napanood, wala nang balita na ating nasagap kung hindi puro patungkol sa COVID-19. Masyado pong sikat na sikat ngayon ito. At kung minsan ay pati ang Panginoon ay nakalimutan na rin ng marami sapagkat ang focus nila ay sa problema ng COVID-19. Ang aking katanungan sa umagang ito ay, ano ang pumasok sa ating kaisipan o ano ang naging pakiramdam po natin mula nang ito ay ating marinig? Lalo-lalo na nang ito ay patuloy na lumalala sa pamamagitan ng media, ating narinig, sa pamamagitan ng ating panonood ng TV, ating nakikita, hindi lamang ang iba't ibang bansa, kung hindi kung paano ito ay lumago sa ating bansa. Nakadama po ba tayo ng takot? Tayo ba'y nabagabag? Tayo ba'y nabalisa? Tayo ba'y nakaisip ng mga kung ano ang dapat nating gawin kapag ito ay lumago at ito ay lumala sa ating bansa? At ngayon na nga po ang nangyari kung papaanong ang bawat isa sa atin ay parang ikinulong sa ating kani-kanyang mga tahanan. Quarantine, self-quarantine, lockdown, at kung ano-ano pa, at patuloy na palala, pati sa iba't ibang mga bansa ang ating naririnig. Ano ang pumapasok sa ating isip? Sino ang ating mga taong inisip na pwedeng lapitan? Saan tayo nagnanais na magtago o kumubli o humingi ng tulong o saklolo? Ano ang unang lumabas sa ating bibig? Nung ito ay aking marinig, nung ito ay aking nabatid, ang dalawang salita na lumabas po sa aking bibig ay ito: Diyos ko. Ang ibig pong sabihin, ang unang pumasok sa aking isip at ang unang tinawagan ko ay ang aking Panginoon. Mga kapatid, minsan po sa aking pagbabasa ay meron akong narinig o meron akong nabasa na ganito. Ang sabi ay, in times like this, do not allow God to be your last resort, but make God your first resort always. Nang ibig sabihin, sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay, lalun-lalo na sa ating mga mananampalataya, ang Diyos parati ang ating tinatawag. Kaya nga po sa umagang ito, ang nais ko pong dalhin sa inyo ay ang talata na ninais natin na basahin at ideklara araw-araw during our prayer band sa ating pagbabasa at sa ating pananalangin sa Diyos na sama-sama. At ito po yung Psalm 91
At ang nais ko po sa umagang ito ay magbasa lamang ng ilang bersikulo at pagkatapos ay pagbulay-bulayan po natin ito at tignan ng ilang mga katotohanan na sa aking palagay ay gagamitin po ng Diyos upang mapalakasan ang bawat isa sa atin. Okay, basahin po natin ang awit 91, versikulo 1 at versikulo 2 lamang. Ang sabi ng Psalm 91 verse 1 and 2 sa NIV version ay ganito: Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Ilang katotohanan ang nais kong banggitin sa inyo sa umagang ito. Una ay ang persona na tinutukoy ng salmista dito po sa ating binasa. Sa totoo lang, kung meron siyang binigyan ng emphasis sa ating dalawang bersikulo na binasa, ay ang persona ng ating Diyos. At sa kanyang pagkakasulat dito sa aklat ng awit 91, apat na iba't ibang pangalan ng Diyos ang kanyang ginamit. Alam po natin na napakaraming pangalan ng Diyos. At ang mga pangalan po ng Diyos ay sumisimbolo o nagpapakita ng kanyang katangian at ng kanyang karakter, bawat isang pangalan. At nais ko pong bigyan natin ng pansin sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung naglalagak ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay may katiyakan sa kanyang buhay ng saklolo, ng pag-iingat, ng kapangyarihan ng Diyos. At dito po ay muli nating babasahin ang dalawang bersikulo at atin pong itatabi ang apat sa pangalan ng ating Panginoon. Babasahin ko ulit. Whoever dwells in the shelter of the Most High is number 1, will rest in the shadow of the Almighty. Almighty is number 2. I will say of the Lord is number 3. He is my refuge and my fortress. And number 4, my God in whom I trust. So dito po ay malinaw na ang salmista po ay nagbibigay ng emphasis. Nagbibigay siya ng pagpapahalaga sa Panginoon sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay o ng buhay ng tao. At ang sino man na papasok o makikiisa sa Panginoong ito na magbibigay ng kanyang pagtitiwala ay nasa mabuting kamay. Isa-isahin po natin ang ginamit na mga salita o mga pangalan ng ating Panginoon. Number 1 is the Most High. Sa orihinal ay Elyon. It means God Most High, or El Elyon is a name used throughout the Old Testament revealing God is above all God. Ito ay nagpapakita na ang Diyos na tinutukoy rito ay mas mahigit pa sa lahat ng mga Diyos at Diyos-Diyosan na kinikilala ng hindi mga nananampalataya sa Kanya. And that nothing in life is more sacred. He is indeed the Lord Most High, the one who reigns supreme. He is greater than any force of darkness in this world. He is bigger than any problem we might come up against in this life. In daily life, struggles and battles, we sometimes just need to be reminded that God is still in control. Yun ang ibig sabihin ko. Dahil siya ang pinakamataas, siya ang mas mahigit pa sa lahat ng mga Diyos, sa lahat ng bagay. He reigns supremely. He is in control. Huwag niyong kalilimutan. Ano man ang ating kalagayan sa mga pagkakataong ito,
God is still in control. He will never lose His power. He will never lose His might. Though the world feels dark many days, He has conquered death and sin, for He is mighty. Huwag po natin kalilimutan na ang Diyos natin ay dapat mapurihan at matanghal sapagkat Siya po ang ating Panginoon na pwedeng panghawakan. Ang sabi po ng Psalm 7 verse 17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Kaya sa ating pag-aawitan, wala tayong ibang itinataas kung hindi ang pangalan ng ating Panginoon. Pangalawa po na pangalan ng Diyos na ginamit dito ay yung The Almighty, Shaddai. Kapag dinagdagan po natin ng El Shaddai, ito po yung Hebrayong translation ng Almighty God. Ang unang paglabas po ng pangalang El Shaddai or Shaddai ay doon sa Genesis 17:1 hanggang 5. Sa Genesis 17 verses 1 to 5 ay ganito ang ating matutunghayan. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Walk before me faithfully and blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Alam po ninyo, itong God Almighty or El Shaddai ay ginamit po sa Biblia sa 48 beses. It was used 48 times in the Bible. At ito po ay nagsasabi that the Almighty God reigns over all. He is all-powerful. Nothing is impossible for Him. There is no act of strength that is too much for Him. Imaginin po ninyo, ito yung punto ng unang ginamit ito na kung saan si Abraham ay 99 years old at imposible na siya'y magkaroon pa ng kahit isang anak lamang. Pero pinangakuan siya ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming mga bansa. Meron po bang imposible sa Diyos? Hindi po ba ang mga bata ayon sa Biblia ay nanggagaling at regalo ng Diyos? Kung si Abraham na matanda na at may asawa pa na matanda na at nag-menopause na rin, ay imposibleng magkaanak, subalit ito'y naging posible sa ating Panginoon sapagkat siya ang nangako sa Kanya. Mga kapatid, napakaraming mga pangako ng Diyos sa Kanya at napakaraming pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi kaya kayang tuparin ito ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po sa atin mga kapatid na kilalanin po natin at huwag nating pababayaan ng ating pagtitiwala sa Diyos ay manatili sapagkat siya ang El Shaddai. Siya ang ating El Shaddai, God Almighty or the Almighty God. Ang pangatlo po na pangalan naman ng ating Panginoon na ginamit ng salmista ay yung The Lord, na kung saan ang orihinal na pangalan ay Yahweh. Yahweh means the Lord, and it was derived from the Hebrew word I am. And it is the proper name of the divine person coming from the verb which means exist or be. Sa ating Panginoon po, walang noon, walang sa darating. Pare-pareho lang yan. Parating I am, I am, I am. When God told Moses to go to Pharaoh to lead the Israel out of Egypt, Moses was scared.
Nung si Moses po ay kinausap ng Panginoon upang palayain ang bayan ng Diyos na umiiyak sa kanya at humihingi ng saklolo, natakot po si Moses. Sabi ni Moses, ano ang gagawin ko? Anong sasabihin ko kapag tinanong kung sinong nag-utos sa akin? Anong sasabihin ko? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo, I am who I am. Ang nagsugo sa iyo is I am who I am. God's name is Yahweh. Ito ay isang otoridad na ibinigay ng Diyos kay Moses upang banggitin kay Paraon upang kanyang palayain ang lahat ng mga pinili ng ating Panginoon. At huwag nating kalilimutan, kahit sa panahong ito, ang Diyos, siya pa rin ang I am. Siya pa rin si Yahweh na I am. He will never change. Hindi po nagbabago kailanman ang ating Panginoon. We can trust His loving leadership in our lives. Just as Moses did, He calls us for His specific purposes, reminding us that He knows our way and He has a plan for us. Kaya mga kapatid, wala tayong ibang leader na dapat sundin at dapat magpasako kung hindi ang ating Panginoon, kung paanong kanyang nilid ang bansang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses, siya pa rin po ang ating leader hanggang sa kasalukuyan. Pang-apat po na pangalan ng Panginoon ay yung My God, or sa original ay Elohim. Elohim also means Creator God. It is found in the first very pages of the Bible or the Old Testament book, Genesis. It is how God introduced Himself before. When the Bible is translated from its Hebrew and Greek roots, Elohim is found over 2,532 times in the Bible. Ito pong pangalan ng Diyos na ito ay nabanggit sa buong Biblia ng 2,532 beses, mga kapatid. Wow! Ito ang paulit-ulit na ginagamit na pangalan ng ating Panginoon. It is the first name that gives us something tangible about God's character. It describes His ability to speak and light goes forth. Ito pong pangalang ito yung ginamit na pangalan ng Diyos nang sabihin niya sa kanyang paglilikha, let there be light, and there was light. It was this God. Itong Diyos na to ang nagsabi na magkaroon nito. At nagkaroon nga. Itong pangalang ito ng Diyos, ang siyang Diyos na lumikha sa atin. The word Elohim is also translated to God's with S. And it reminds us that God is three in one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong Elohim, God, or the Trinity acting in one or in unity, ito po yung tinatawag nating the Father in the power of His love, the Son in the provision of His grace, the Spirit in the potentiality of His strength. Anong ibig sabihin nun? For God so loved the world, that is God the Father, that He gave His only Son, that is the grace of God through the Son of God, and gave us eternal life if we put our trust in Him, that is the power of the Holy Spirit. Kaya dito po ay makikita po natin kung gaano kahalaga ang pagkilala natin sa ating Panginoon. 4 na pangalan ng Diyos ang ginamit po sa unang 2 bersikulo na nagpapakilala sa persona ng Diyos na nilalagakan natin ng ating pananampalataya. Kaya yung my God is an emphasis. Yung pong panghuli na my God is an emphasis of a relationship with God. Ang pinakagusto ko pong gamit ay yung huli, yung my God. Yung my has something, sabi nila pag sinabi mong Diyos ko, bakit mo sinasarili ang Diyos?
Diyos ko. Akin lang ba? Dapat Diyos natin. Hindi. Ang ibig sabihin ng Diyos ko ay nagpapakita po ito ng malapit na ugnayan sa Diyos. It has something to do with relationship. Diyos ko, aking Panginoon. Ang ibig sabihin po ng salmista rito ay mayroong relasyon yung taong nagsasabi na Diyos ko. Nagbigay siya ng kanyang pagtitiwala, ng kanyang kumpiyansya, ng kanyang confidence sa lahat ng sitwasyon sa kanyang Diyos. Kaya yung ating pong binasa, my God, ang sabi po niya, in Him will I trust. Sa aking Diyos, doon ko ilalagak ang aking pananampalataya. Mga kapatid, una sa lahat, ang persona ng ating Diyos, mula nang ilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya, ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na anuman ang sitwasyon, hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, I would like us to talk about the place. What about the place? Meron po bang isang lugar na kung saan tayo ay dapat pumunta upang tayo ay magkaroon ng seguridad at hindi tayo maabalat, hindi po tayo madamay at hindi tayo mahawa, hindi tayo maapektuhan itong COVID-19? Ang sinabi lamang po ng ating gobyerno, stay at home. But whose home can give you true security? Pareho lang po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nais kong gamitin po natin ang ilang mga ginamit na kataga. Babalikan po natin ang ating teksto. Ang sabi, whoever dwells. What do we mean by dwell? Dwell means manahan, manatili, tumahan, tumira, o manirahan. Ano ba yung dapat tirhan? Ano ba yung lugar na dapat panatilihan? Ang sabi, whoever dwells in the shelter. What is a shelter? Tirahan, bahay kalinga, isang bahay na mapagsisilungan. Sabi, in the shelter of the Most High. Ang tinutukoy pala rito, yung ating tahanan na kung saan tayo mananatili is the shelter of the Most High. The Most High, God Himself is our shelter. Ang ibig sabihin, kahit saan ka naroroon, kapag ikaw ay nakasilong sa Diyos, kapag ikaw ay naglagak ng tiwala sa Diyos, anong sabi niya? Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest. Magkakaroon ka ng kapahingan saan? In the shadow of the Almighty. What is shadow? It is, sa Tagalog po ay anino sa lilim. Nang ibig sabihin, para tayong nasa lilim ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang Diyos nilililiman tayo. Hindi tayo maaarawan, hindi tayo maapektuhan sapagkat sa Diyos, siya po ay ipinakilala ng salmista na parang isang lugar ng ating katiyakan kapag tayo'y naglagak ng tiwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge. God is our refuge. What does refuge means? Kublihan, silungan, kanlungan. Ibig sabihin, nakakubli po tayo sa ating Panginoon. Ito rin ay tahanan, ito'y ampunan, laban sa kalaban, laban sa kadiliman. Ano pang sabi niya? And my fortress. What is a fortress? Isang kuta, isang muog, isang tanggulan. Ang ibig sabihin, ang Diyos po ang ating pinakakuta. Walang sino man ang makakagalaw sa atin kung ang kuta natin ay ang Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, my God in whom I trust. Mga kapatid, dito ay makikita natin na ang Panginoon ay ipinakilala ng salmista na kapag tayo'y naglagak ng ating buhay, naglagak ng ating pagtitiwala, ng ating pananampalataya, sigurado po tayo na nasa tamang lugar
tamang kamay tayo at hindi po tayo mapapabayaan. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, huwag nating kalimutan. Ang ating pinag-aaralan, ang ating tinutukoy ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Siya ang persona na kung saan dapat nating paglagakan ng ating pananampalataya at pagtitiwala. Huwag tayong matakot, hindi niya tayo pababayaan. Siya rin ang ating dwelling place. Siya ang ating resting place. Siya ang ating security. Kaya nga po dito, 3 bagay po ang nais ko ring sabihin sa inyo. To trust God is to be in the place of security. It is to be in the place, to be in a secret place, to be in a safe place. Ang ibig sabihin, secured po tayo sa ating Panginoon para tayong nakasandal sa pader, saan man tayo naroroon, dala-dala natin ang ating Panginoon. Hindi siya nawawala sa atin, nananatili tayo sa Kanya at walang anuman ang pwede pong mangyari sa atin. It is a secured place. Why? Because the guard of our house or the door of our house is God Himself. Elyon, overwhelming one. El Shaddai, the one who is enough and more than enough. Elohim, the Trinity acting in one. The Father in the power of His love, the Son in the provision of His grace, and the Holy Spirit potentially of His strength. Kaya nga po mga kapatid, tayo ay may katiyakan sa ating Panginoon. At kung tayo ay may katiyakan sa ating Panginoon, huwag nating kalilimutan, siya rin ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kapag tayo ay nakasilong sa Panginoon, nagbigay ng tiwala, pananampalataya, kumapit sa Kanya, mga kapatid, ang ibibigay nito sa atin ay peace or kapayapaan. Anong ibig sabihin nito? The fruits of our faith are the following. Actually, kung babasahin po natin ito ay nasa 91 verse 4. We will find our refuge under God's wings. Ang sabi din doon, we will be protected by the armor of God's faithfulness. In verses 5 to 7 and verse 10, we will be assured in times of terror, danger, and evil. Meron pa pong iba, pero itong 3 ito ang nais kong bigyan ng pansin. Number 1, in verse 4, we will find refuge under God's wings. Alam po ninyo, kapag ginagamit yung God's wings, parating pumapasok sa aking isip yung kwento ng inahin, na yung kanyang mga inakay, yung kanyang mga sisiw, kapag nasa ilalim sila ng bagwis ng kanilang inahin, ay wala silang katakot-takot. They are secured. And to be under and to find refuge under God's wings, hindi naman po inahin ang siyang lililim sa atin. Diyos ang siyang lumililim sa atin. Yun ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Pangalawa, we are protected by the armor of God's faithfulness. In verse 4, tapat po ang Diyos sa atin. Tapat siya na hindi niya tayo pababayaan. Manatili lamang tayo sa Kanya. It speaks of God's armor. It speaks of protection. And armor is used to protect people. And we are protected under the armor of God who is faithful in His promises. And number 3, we are assured in times of terror, danger, and evil. Ito pong COVID-19 na ito, hindi dapat ito ang issue. Ang issue sa panahong ito ay ang Diyos. Tayo ba'y kumakapit sa Diyos? Tayo ba'y nananampalataya sa Diyos? Tayo ba'y humahawak sa Diyos? Tayo ba'y nananalig sa Diyos? Tayo ba ay tumatawag sa Diyos? Huwag nating hayaan na ang COVID-19 ay magbigay ng takot sa atin, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng assurance that in times of terror,
in times of danger, and even in evil, with the evil and with the works of the enemy, we are secured. We can have peace. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon, siya ang ating kapayapaan mismo. Naalala ko po, ngayon lamang habang nagsasalita ako, yung awit na, You are my peace. You are my peace. You have broken down every wall. You are my peace. You are my peace. You are my peace. You have broken down every wall. You are my peace. You are my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is your peace. You are my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ang ating pananampalataya ay ilagak lamang parati sa ating Panginoon. Siya ang lugar, siya ang persona, siya ang ating kapayapaan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Muli mo kaming pangunahan. Muli mong palakasin ang aming pananampalataya. Muli mong hayaan ng bawat isa sa amin ay maalala kung sino kami sa iyo. Nung una kami basahang marumi, subalit inabot mo kami, hinanap mo kami, nais mo na kami mapatawad. Kaya nung kami nagpakumbaba, tumingin ng tawad sa iyo, pinatawad mo kami. Kaya nung ikaw ay aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay, inari mo kami bilang iyong mga anak. Hindi lamang Diyos ko ang aming tawag sa iyo, kung hindi Ama naming nasa langit. Ikaw ay aming Ama na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, do not worry about what you eat or what you drink. Sabi niya, hindi magdadagdag ito ng kahit na isang oras o isang minuto sa inyo. Kung ang Panginoon, kinakalinga niya at dinadamtan niya ang mga liryo sa parang at pinapakain niya ang mga ibon sa langit, kayo pa kaya na mas mahalaga at mas mahal sa Kanya ang Kanyang pababayaan? Panginoon, hayaan mong kaming mga mananampalataya ay manatili sa iyo, manatili sa iyong pag-ibig, kumapit sa iyo, at wala kaming ibang pinaka-inaasahan kung hindi ikaw lamang. Dinadalangin po namin ang aming sitwasyon sa pagkakataong ito. Diyos ko, o aming Ama, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, kung papaanong nung kapanahunan ng mga Israelita sa Ehipto, nang pinunasan ng dugo ang kanilang mga trangkahan, Panginoon, ng pintuan, ay hindi sila pinasok ng anghel ng kamatayan. Kami ay hugasan mo, balutin mo ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo, at ng kahit na anong klaseng karamdaman, sakit o sumpa, ay hindi po makakaapekto sa amin, sapagkat ikaw ang humahawak ng aming mga buhay. Marami pong salamat. Ibinabalik namin ang kapurihan sa iyo, sapagkat alam namin sa iyong kamay, nasa tamang lugar kami, nasa tamang persona kami, at meron kaming kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Patuloy kang magbigay sa pangangailangan ng iyong mga anak. Patuloy kang kumalinga. Patuloy naming madamang iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, nawa tayo po ay pinagpala sa salita ng Diyos na ating narinig. Meron din pong mga kapatid na, maraming mga kapatid na nagtatanong kung papaano po
yung kanilang mga tithe, yung offerings, and even yung kanilang mga donations na kailangang ibigay sa church. Sa panahong ito, ang kailangan lamang po nating gawin ay ito. Number 1, kung meron po kayong blessings mula sa Panginoon na alam ninyo na kailangan yung ibalik yung para sa Panginoon, yung inyong tithe, offerings, or even gusto po ninyong mag-donate para makatulong po sa ministeryo ng ating iglesia, pwede po ninyo itong ipanalangin sa Diyos. I-sanctify po ninyo. To sanctify means to separate. Ihiwalay po ninyo, ipag-pray ninyo, ilagak ninyo sa isang envelope, sa isang lalagyan, at kapag natapos po itong ating lockdown na ito, ay pwede po nating ibigay sa church on our offering, on our tithe and offering. Maaaring maipon yan, pero kung yan ay para sa Panginoon, you sanctify them, you separate them, and bring them to church the moment na tayo ay magkita-kita. Or kung gusto naman ninyong maglagak po sa bangko ng ating church, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Sister Hilda Bacani. Siya po ang ating treasurer. Pwede kayong magtanong kay Pastora Alice. Siya po ang ating church secretary. Ang isa po sa mga katuwang ni Sister Hilda Bacani ay si Sister Hilda Abolecha. Pwede kayong tumawag sa kanila at magtanong kung paano po ninyo pwedeng ilagak o ibigay ang inyong mga offerings, tithe, or even donations. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at ang ating church ay ginagamit ng Panginoon para maramdaman po natin ang kamay ng Diyos. Tayo po ay nakakatulong hindi lamang sa ating church members, sa mga frontliners. Salamat kay Brother Pong, kay Sister Ellet sa pagko-connect po sa isang organization na tumulong din sa atin. Meron din po tayong ilang mga kapatid abroad na matagal na nating hindi nakakausap, pero may nagbigay na rin po ng kanilang tulong sa ating church at ito po ay makakarating sa kinauukulan. Maraming salamat po at patuloy po. Sabi nga nila, ano ba ang dapat gawin, Pastor, habang naka-lockdown tayo? Marami tayong dapat gawin. 3 po. Number 1, S. We need to continually seek the Lord. Wala nang mauuna pa kung hindi ang ating Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng soul searching sa Panginoon. Number 2, we need to serve God. How can we serve God? Patuloy po tayong dumalo o sumali sa ating mga group chat. Magkaroon tayo ng family devotion. Magkaroon po tayo ng pagfa-follow up through Facebook. Life group po tayo, lalo na po yung ating mga life group leaders, ginagawa po nila ang kanilang bahagi. Makiisa po kayo sa kanila. Ito'y bahagi ng paglilingkod ng church. Ano pa pwedeng gawin? Of course, lastly, you need to be safe. Keep safe. Kumbaga, huwag kayong lalabas ng bahay. Manatili po sa bahay. Sumunod tayo sa iniuutos ng gobyerno at hayaan po natin na maging pagpapala tayo sa iba. Magandang umaga po sa bawat isa. Namiss po namin kayong lahat at alam ko pong namimiss natin ang bawat isa. Huwag kayong mag-alala, hindi po magtatagal ito sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. May plano ang Diyos and God is in control. God bless you all. We love you all. Every name
is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty.